ay gabayan ng ating Panginoon, mga kapatid. Let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinupuri at tinataas ka namin sa iyong katakitaan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa at habag sa bawat isa sa amin. At nagpapasalamat kami sa mga biyaya at pagpapalang sa loob mo sa bawat isa sa amin, sa kaligtasan, sa kapahamakan, at kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Ihanda mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng paglilinis at pagpapatawad ng aming mga karumihan at kasalanan, Panginoon. At minsan pa, gabayan, samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, at ipahiram mo po muli sa aming Panginoon ang makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Hanggang matapos, Panginoon, ang aming online Bible study ay samahan mo po kami at gabayan, at kung saan man kami naroon, Panginoon, ay hawakan mo po kami at gabayan mo po kami, Panginoon. Lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, ay tanging sa iyong pangalan. Ako'y saan aming hinihiling sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Yes, praise the Lord. Okay, sana po ay malakas-lakas po ang ating data at naka-wifi po kayo upang inyo pong masubaybayan na mabuti ang bawat talata at pagbabalangkas ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Na isipin niyo po na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. So natapos tayo sa nakaraang topic natin na ang salita ng ating Panginoon. At naway nakapulutan niyo po ng aral na ang lahat po ng Biblia ang ginawa ng tao, tinanslate ng tao, walang ibang pinagkuhanan kundi ang Torah at sumunod ang Bible Greek, yung Septuagint version, mga kapatid, at na-translate sa iba't ibang lingwahe. At maraming mga marurunong at maraming nag-aral sa pagka-translate ng salita ng ating Panginoon. Pero ang pinanggalingan ng lahat ay yung pong Hebrew Bible at saka Greek Bible, mga kapatid. Amen. So, ating pangalawang topic sa gabing ito ay panawagan ng Diyos. Yan po ang ating topic. Kung kayo po yung nagpapalak magsulat, mga kapatid, ay sulat niyo po yung title at saka yung mga talata na aking sasabihin. Panawagan ng Diyos. Yan ang ating topic ngayong gabi. So, liliwanagin natin at gagawin natin siyang mas kauna-unawa sa ating mapapakinggan yung panawagan ng Diyos. At kadalasan, di ba, naririnig natin merong notice, notice sa dyaryo, notice sa TV, at notice pati sa FB, may mga notice yan, mga kapatid. Ibig sabihin, binibigyan ka ng informasyon at binibigyan ka ng warning kung ano yung magiging response mo kung related ka doon na kailangan mo mag-respond, kaya may notice, no? Eh, ganun din po ang ating Panginoon, meron din po siyang panawagan sa bawat isa sa atin. Kaya nga topic natin ay panawagan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, tanungin natin yung sarili natin. Tawag ba ako ng Diyos? Kayo po ba natanong nyo, mga kapatid, na tawag ba ako ng Diyos? At paano ba ako tinatawag ng Diyos? Kayo po, naiisip nyo rin po yan na paano ba tayo tinatawag ng Diyos? Paano ba ako tinatawag ng Diyos? Ngayon, kung tayo ay tinatawag ng Diyos, mga kapatid, bakit tayo tinatawag ng Diyos? Alam nyo, tinatawag ng Diyos sometimes, naiisip, hindi, meron kasing mga bagay na humahad lang ang calling ng ating Panginoon pa, mga kapatid. Wala pong ibang purpose ang tawagin ang tao. At may Kristiyano, mga kapatid, ginamit niya para ang tao ay kausapin niya, at yun nga po ay
pagtawag ng Diyos sa tao, sa bawat isa sa atin. Kasi hindi naman tayo nandiyan sa church na walang na hindi naman tayo na notice at wala naman tayong kumbaga sarili lang natin ang meron tayong purpose at meron kang nararamdaman sa presensya sa kapangyarihan ng ating Panginoon kung bakit tayo ay lumalapit sa Diyos at naglilingkod sa ating Panginoon. Bakit nga ba tayo tawag ng Diyos, mga kapatid? Una, ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 16, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa nalulugmok sa buhok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Meron pong buhok at meron pong lugar sa mundong ito, mga kapatid, na nalulugmok sa lilim ng kamatayan. Hindi nyo lang masyadong napapansin. Pero makikita mo siya at mauunawaan mo siya kapag sumasabit na yung depresyon ng isang tao. Doon mo mas maiintindihan at malalaman na ang mundo nakalugmok sa lilim ng kamatayan at naaapektuhan tayo. Kaya nga na-anxiety ka, at nabobold ka, at pagkalao ng matindi ka, pagkaramdam ng kalubayan at kalungkutan, nagiging depresyon sa isang tao. At ito ay patunay na meron talagang bayan na nakalugmok sa kadiliman. Walang iba kundi yung mundo, mga kapatid. At kung ito'y nandito sa mundo, yung lilim ng kamatayan na naglulugmok sa mundo papunta sa kadiliman, mga kapatid, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan. At hindi mo pwedeng takasan kung minsan, mga kapatid, lalo na kung hindi mo alam yung gagawin mo, na tayo pala ay nasa kumunol na, nasa lilim na tayo ng kamatayan at kabilang tayo sa nakalugmok sa kadiliman, mga kapatid. Bakit po? Dahil ang mundo, ang sabi rito, nakalugmok sa kadiliman. Pero, mga kapatid, meron pong ilaw na siyang lumiliwanag sa kanila. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya minsan, nakakaramdam tayo ng anxiety at humahantong tayo sa pagka-depress, mga kapatid. Pero napaglalabanan natin, na-overcome natin, nakakagawa tayo ng ibang kaparaanan para matakasan natin, mga kapatid, or masolve natin yung ating mga anxiety because meron pong ilaw. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo na siyang nagbibigay pag-asa at kapayapaan sa kaibuturan ng ating mga puso, mga kapatid. Pero kung wala yung ilaw na yon, maraming mga tao nagpapakamatay, maraming mga tao nasisira na yung mga ulo, diba? Nag-uuramentado na, at gumagawa na ng aksyon katulad ng pagpatay sa kapwa at pang-hostage, mga kapatid, pagsunog ng tao ng bahay, mga kapatid. Maraming lumalabas na sa isang tao na nakakagawa ng ganon, mga kapatid. Dahil yung tao na yon ay nandoon sa lilim ng kamatayan. Nakalugmok siya. Nakalugmok yung isang tao, mga kapatid. Pero ang Panginoon na sinasabi niya kung merong mundo na nakalugmok sa lilim ng kamatayan, meron namang ilaw na lumiliwanag sa kanila. Ang ganda, di ba, mga kapatid? Kaya, nasabi sa 1 John chapter 5, verse 19, nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahimik sa masama. Buong sanlibutan, mga kapatid, ay pumunta ka sa Amerika, ay pumunta ka sa Italy. Huwag ka na pumunta sa ibang bansa, dito lang sa atin, mga kapatid, makikita mo na ang Pilipinas, pati ang buong mundo, mga kapatid, nakahilig sa masama. Kaya kung ang mundo, mga kapatid, nakahilig sa masama,
hayop na truck yan. Napakalaki Ay, po ng Diyos ko. influensya ng sanlibutan na nakahilig sa masama. Kumabi. Kaya yung mga tao, mga kapatid, malakas ang influensya ng sanlibutan sa isang tao. Ang isang tao ay nagiging masama at nakakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at hindi mo na mapigil. Wala ka ng kontrol. Hindi mo na kayang samatain, hindi mo na kayang pigilin, mga kapatid, sa sobrang lakas ng influensya ng sanlibutan. Yun yung pinakamahirap sa isang tao na tayo ay nandito sa mundo. Samantalang ang mundo ay nakahilig sa masama. Ito example, mga kapatid, sa mga nanay, di ba, sa mga magulang. Pinalaki yung anak na mabuti. Pero nung nagkakasig, nagiging teenager na, lumalaki na, mga kapatid. Hindi lang kontrol ng magulang. Meron na siyang sariling, kumbaga pinalitan na ng programa, no? Minsan, sawan-sawa na siya dun sa buhos ng magulang niya. Iniipan niya yung isip niya. Nililipat niya doon sa program ng barkadahan, sa awalan, sa kalaswaan, sa marami mga kapatid, na parang pag wala kang barkada, eh wala kang kwentang tao dahil nag-iisa ka lang sa mundo. Manunuya sa'yo, maraming magpupuli sa'yo, maraming mag-aasal sa'yo, etc. mga kapatid. At yun yung nagiging epekto sa isang tao, mga kapatid, kung bakit siya ay umaayon sa takbo ng mundo. Kaya nga dahil fraternity ngayon, ang daming gang ngayon, ang daming samahan ngayon, ang brotherhood, mga kapatid, na hindi sa Diyos. Di ba? Because ang mundo, mga kapatid, ay nakahilig sa masama. At kayo, makakapagpatunay yun, mga kapatid. At kayo rin ang makakaandar yun. Yung kaklase mo nga lang, yung kasamaan mo nga lang sa trabaho, yung kamag-anak mo nga lang, tuturuan ka magsugal, tuturuan ka uminom, tuturuan ka mag-drugs. Diba? Ang bait-bait ng bata, nung inaalagaan, pero lumaki lang, mga kapatid. Iba na yung takbo ng pusa. Diba? 6 years old, 7 years old, marunong magmura at marunong na rin magnakaw, mga kapatid. Yun yung resulta ng sinasabi ng Biblia na ang mundo ay nakahilig sa masama. Kaya nga, nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon para liwanagan tayo sa pamagitan ng salita at pangungusap at panawagan ng ating Panginoon na hindi mo pwedeng baliwalain at hindi mo pwedeng isang tabi na ang mundo may malaking impluensya sa buhay mo kahit saan ka pumunta, mga kapatid. At hindi mo yung kayang pigilin kung walang liwanag at ilaw na nasa iyo. Hindi mo pwede siyang labanan, mga kapatid. Pero sinasabi ng ating Panginoon, isa siyang ilaw na magliliwanag sa isang tao. Dahil ang mundo, mga kapatid, inang ni Satanas. 2 Corinthians 4:4, binulat niya na yung isip, mga kapatid, ng maraming tao dito sa mundo. Bulag na ang tao, mga kapatid, sa katotohanan at bulag sa kasinungalingan at kawalang-yaan ng isang tao, mga kapatid. Whether you like it or not, kayo mismo nakikita niya. Amen. At ano sabi sa Luke 11, umpisa natin sa verse 34 hanggang 36. Ang sabi dito sa 34 ng Luke chapter 11, ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Okay. Tama ba, mga kapatid? Kasi kung wala kang mata, walang liwanag. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Of course, mga kapatid. Eksakto, perfecto. Kapag ang ating mga mata ay magaling, ang buong katawan puspos ng liwanag. Dapat kung ito'y may sakit, ang katawan mo naman
puspos ng kadiliman. So, ano ba gagawin natin dito, mga kapatid? Kaya po? Yung mata natin, magaling, mahusay, ibig sabihin, mga kapatid, ay napipili niya, no? Pero malakas talaga yung tukso ng sanlibutan. Kung minsan talagang makikita mo sa tip, makikita mo sa bus, makikita mo sa kalsada, mga kapatid, yung mga hindi kaaya-aya. Di ba? Minsan, nakikita natin, mata tayo, mga kapatid, eh. Pero, doon sa kakayanan natin, kung paano natin hindi papapasukin, nasa atin na po yun. Depende sa kakayanan natin yun. Kung gaano kaliwanag yung magiging resulta sa atin kahit na nakakita tayo ng mga kalaswaan sa sanlibutan, di ba? Tukso ng mga kasalanan, mga kapatid. Pero, datapot kung ito'y may sakit, pag sinabing may sakit, ibig sabihin, wala tayong kapasidad na wala tayong kapasidad para palitan. Ibig sabihin, may sakit nga yung ating mata. Hindi natin kayang kontrolin, hindi natin kayang tipahin. Mas natutuwa ka pa nga eh. Uy, ang ganda nun, no? Uy, wow, di ba? Minsan ganun tayo, uy, wow, ang ganda nun, daming tato, daming hikaw sa ilong, oh, magaya nga. Daming hikaw sa tenga, daming hikaw sa puso, no? Magaya nga. Nagkakaroon tayo ng sakit. At kapag tayo ay may sakit sa mata, mga kapatid, hindi mo na sasabi kung tama o mali. Yung nakikita mo, para sa'yo, natutuwa ka eh. Diba? Para sa atin, masaya tayo kapag may bago eh. Pero mo yung buhok, 3 kulay, diba? Pula, puti, asul. Tapos, may hikaw na malaki sa ilong. Diba, mga kapatid? At iba-iba pa, no? Marami pa, pati nga kanta eh. Hindi mo na naiisip kung sa demonyo yung kanta, kung si Lucifer na yung sinasamba sa kanta, basta ikaw, balat ka lang ng balat, sunod ka lang ng sunod sa tugtog, mga kapatid. Bakit? Kasi may sakit yung ating mata. Kapag yung mata natin may diferensya, puspos daw tayo ng kadiliman. Tama yun, mga kapatid. At masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo baka kadiliman. Napagpasdan nyo ba, mga kapatid? Nakita na ba natin yung ating mga mata? Hindi natin nakikita yung ating mata, di ba? Dahil yung paningin yung pumapasok eh. Pero hindi natin nakikita yung ating mata na nakatutok na pala sa kasamaan. Di ba? Minsan mas nauuna pa yung pagpasok ng negative, pagpasok ng masamang influensya, mas nauunahan pa, di ba, mga kapatid? Kasi nga, meron ng sakit yung ating mga mata, kaya absorb ka na lang ng absorb. Pagka nakita mo, absorb. Minsan ipapaliwanag mo na, hindi naman pala ganun ang nangyari. Bumasi ka lang sa nakita mo. Di ba? So, kadalasan, ganun nga. Dahil nga may sakit yung ating mata, no? Binabase natin sa unang tingin. Pag nakita mo yung unang tingin, kaya akala mo na tama na yung unang tingin o kaya mali na yung unang tingin. Wala na tayong explanation. Basta kung ano yung nakita natin, yun na. Baka may sakit yung ating mata, mga kapatid, kaya in the end, marami na tayong conclusion at opinion. So, parehas lang yun eh. Conclusion saka opinion. Pag pinagsama mo yun, chismis yun, mga kapatid. Saka, ayun, chismis nga yung conclusion saka opinion. Bakit? Kasi nagkakaroon ng may sakit nga yung ating mga mata. Hindi natin kayang ipaliwanag sa tama. Hindi natin kayang dalhin sa tama. No? Wala tayong, baka ganito lang, baka ganun lang. Hindi. Pagka itinawid natin yan sa iba, na wala tayong sapat na ebidensya, patay kang bata ka, may sakit yung ating mata, mga kapatid. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, ibig sabihin, tapat, totoo, puspos ng liwanag, na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag.
So, depende sa tao, mga kapatid, kung paano mo i-interpret yung mata na nakita mo. Na-interpret nyo ba yung nakikita ng mata, mga kapatid? Minsan mahirap no? Meron kang may sakit din yung mata. Talaga ipipilit niya, hindi ganito. Hindi ganyan yan, nakita ko ganun. Di ba? Nasa atin na lang yun kung paano mo i-interpret na dadalhin sa positive or makikiayon ka na lang sa negative. Pero kapag mayroon tayong Kristo, mga kapatid, tsak yun, mauuna yung liwanag, maganda yung interpretasyon, at maganda yung perception. Di, walang problema, mga kapatid. Ibig sabihin, puspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. Ang sarap tingnan ng ng advice nun, ang sarap tingnan ng counsel nun, mga kapatid, yung patas na mata. Di ba? Lalo na kung meron ka napakinggan, yung nakita niya, yung isa nakita negative, yung isa nakakita rin positive sa kanya. Pero kung ikaw naghahanap talaga ng liwanag, hahanapin mo yung totoong yung talagang yung buong pangyayari. At hindi ka agad bumabase sa nakikita, mga kapatid. Parang rin yan for we walk by faith, not by sight. Diba? Lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi dahil sa nakikita lang. At ang sabi, mga kapatid, ay ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Positibo yun, yung mata na yun, mga kapatid. Okay, bago tayo dumako sa pananampalataya, dito muna tayo. At ang sabi dyan, sa Romans chapter 13, verse 12. So, saan nga daw tayo tinatawag ng ating Panginoon? Saan nga ba tayo tinatawag ng ating Panginoon, mga kapatid? Romans 13:12, ang gabi ay totoong madilim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Itong pangungusap na ito, mga kapatid, ay gusto ng ating Panginoon na isakbat natin yung sandata ng kaliwanagan at iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Utos ba ito, mga kapatid? Pangungusap ba ito ng ating Panginoon? Kung ito'y babaliwalain natin at hindi natin siya bibigyan ng halaga, yung kadiliman, mga kapatid, ang siyang magiging ilaw ng iyong katawan. Kapag binaliwala natin ito, mga kapatid. Kaya nga ang topic natin, panawagan ng ating Panginoon, yung gabi na malalim, hindi ito alas 12, hindi ito alauna ng madaling araw. At sinasabing gabi na malalim, ibig sabihin, sagad na sa kasamaan ang mundo. Yun yung kadiliman ng malaalim na, mga kapatid. So, matibay na, no? Yung kadiliman ng mundo, matibay na, sagad na sa kasamaan. Yun yung totoong malalim, mga kapatid. Kaya nga iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Siyempre, nangunguna ron yung faith, word of God. Yung dalawa na yan, mga kapatid. At pangatlo, yung banal na espiritu, mga kapatid. At ang sabi sa John chapter 12, verse 46, ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Imagine, mga kapatid, kung ang isang tao ay walang pananampalataya at hindi tumatalab yung pananampalataya at walang kapangyarihan yung pananampalataya sa isang tao, mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin nun. Yung isip natin at saka yung puso natin ay nandun sa malalim na gabi.
Yung binanggit ko kanina, mga kapatid. Bakit po? Kasi kung tayo'y merong pananampalataya, hindi raw tayo mananatili sa kadiliman. Hindi po pwedeng may pananampalataya ka sa Diyos, pero putok na putok yung bunganga natin sa pagmumura, sa pambubuli, sa pang-aapi, di ba? Pananapak sa kapwa, at lagi tayong advance mag-isip kahit hindi naman ganun, mga kapatid. Wala tayong pananampalataya. Kasi kung meron tayong pananampalataya, hindi daw tayo mananatili sa kadiliman, mga kapatid. Kaya, ang sabi dito ay upang ang sino mang sumampalataya ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi po lahat na nagsasabi na ang lahat ng tao may pananampalataya, pero nandun ka sa sugalan, nandun ka sa inuman, nandun ka sa barkadahan, na ang ginagawa puro kawalang yaan, mga kapatid. At wala tayong paki sa pagkilos ng Diyos, sa pagtawag ng Diyos, mga kapatid. Sa kabila ng sinasabi mo, kilala mo naman ng Diyos, may pananampalataya ka naman sa Diyos. Yun yung sinasabi kanina, baka yung ilaw na nasa iyo, kadiliman. Mapupuspos tayo ng kasamaan ng kadiliman, magmula sa iisip natin hanggang sa puso natin, mga kapatid. At ito'y lalabas sa pamagitan ng ating mga aksyon. At basta tayo, sabi sa Acts chapter 26, verse 18, upang igilan mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Yun ang dalangin ng mga apostol, mga kapatid. Ang dinadalangin nila na Kaya pwede ba itong seatbelt na? Sige po. Adjust mo. Paano ito po? Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Alin? Upang sila'y magtanggap ng kapatawaran ng Andyan sa mga silong niyo po kasalanan yung pag-adjust at ng ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya Thank you. sa akin. Kaya hanggat hindi tayo nagre-respond sa panawagan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, hindi pa tayo naaalis sa kapangyarihan ni Satanas. ba't nagpakatimpla ko tong kape? Kung nandun ka pa rin sa dating mong pamumuhay, at nagagawa pa rin natin yung dating natin pamumuhay, mga kapatid, na mga gawa ni Satanas, nandun pa tayo sa kapangyarihan NLEX ba tayo? ni Ang Satanas. harbor lane? Huwag na kuya Pero sabi kasi nila, idilat yung ating mga mas mabibilisan mata. tayo sa... Ano yung magdidilat sa atin? Salita ng ating Ano po? Panginoon, Naka-auto pananampalataya, na lang daw po. banal na espiritu. Mas mabilis Yan ang mag-cartor, sabi niya. magdidilat sa ating mga Mas kapatid. mabilis Pero kung mag-karma. Hindi po. ini-ignore Hindi natin totoo ito. itong bagay na ito, mga Wala kapatid, naman kaya traffic naman, ngayon kuya. Sige po. hindi tayo Pero magkakaroon hindi ng mabilis liwanag. ito. Cartor. Mas mabagal dito. At sabi sa Ephesians chapter 4, verse 18, Traffic po doon. Actually. nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Meron ba tayong ganito, mga kapatid? Na para bang Ba't hindi mo panuwala ang Diyos, na para bang ikaw ang Diyos, Kaya sumakit. na para bang ikaw rin yung nag-uutos sa sarili mo, at wala kang ibang susundin kung yung gusto mo, mga kapatid. Kung na-experience natin yung mga ganyan, ako, mga kapatid, at sabi dito, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, Siyempre nga naman. dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ano Kaya ba? nga tayo tinatawag ng ating Panginoon, mga kapatid. Di ba ang laki na ginastos ni Pero Mama? pag hindi tayo nagre-respond sa Dahil sa panawagan ng pagdaanan ni ating Mami. Panginoon, ayaw Dahil natin makumpleto man lang magpa-correct, yung ayaw natin Ah. magpatama, ayaw Eh, natin hindi naman nakumpleto lumagay kasi sa yung hindi sa sa 8 katungiran ng Diyos, Hmm. mga kapatid. Ay sabi Isa lang ang ibig Kaya sabihin nun, tinatanong ka sa kanila kapag baka kung meron pinagmamatigas natin ng ating mga puso. ayaw sabihin Na kahit kailan,
yung liwanag Ba't na sinasabi sila, ng pagalit mo Biblia, sila? hindi tayo nagkakaroon ng Nilibing niya si ate, liwanag ayaw niya ipasok dahil eh, yung parang isip hindi natin makarating laging na madilim. may pera pa siya. Konting bagay lang. Para kang nagdidelirio sa kadiliman. Diba? Out of control na tayo mga kapatid. Ang resulta, dahil yung ating mga puso, pinapagmatigas Kaya natin. ako naman pinipili. Pagmatigas, hindi malangkot. Wala kapatid, diba? Expectation Ito, nung bata tayo, no? 10 utos na, ayaw parating na sumunod. Kasi nga, matigas yung ating isip, matigas yung ating puso. Nakakatakot, no? Binampas ng bata yung ulo ng nanay niya Kasi, tututusin. dahil inagaw yung kinuha yung cellphone. Di ba, nung binili ko? Yun ang resulta, mga kapatid. Yung 20 na isa. Yung iba naman, malaki na, nagtutukan yung tatay at saka anak. Diba? Ganun yung mga pangyayari. Kasi yun nga yung resulta ng pagmamatigas ng puso. Magkasama na yung pagmatigas ng puso, matilim din ang isip. Totoo yan, mga kapatid. Kapag nagsama yan, yung madilim na isip, matigas ng puso, at sabi sa ating binasa, mangal na yung taong ganun, mga kapatid. Eh, kailangan pa ba lagi tayong tawagin hangal? O maging hangal tayo, mga kapatid. Kung ka na hangal, wala ka na nakikita ng kabutihan, wala nang liwanag, no? Wala nang matuwid, lahat kayo. Problema, lahat kayo ay magulo dahil sa kadiliman ng isip at pagmamatigas ng puso. Kaya yung isang tao nagiging hangal. Kaya ito mga bagay na ito ay isinulat, kaya nilagyan natin ng pamagat na tawag ka ng Diyos. Dahil lahat tayo naabot at nakarating sa ganitong sitwasyon. Sa ganyang sitwasyon. Kaya pinangalan yung ating mga anak na tayo ay nabuo na din na. Pero yung mga magulang, di ba? Eh, nakarating tayo sa ganyang pag-aasal at pag-uusal. Tuloy natin sa Marcos chapter 6, verse 23. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan may puspos ng kadiliman, kaya kung ang ilaw na sumatayo ay kadiliman, gaano kayang kalaki kadiliman? Depende no kung gaano talaga kalaki yung kadiliman. Kaya kung gaano kalaki yung kadiliman, gano'n din kalaki yung kasamaan na nagagawa ng isang tao. Ganyan. Eh yan, karapalan yan. Ako, medyo ano lang ako, dahil lang ako, pupunan ng kasalanan. Tama tayo, like, o di kasalanan. Yung iba naman talagang karapan, pupunan ng kasalanan, mga kapatid. Kasi depende yung kung paano mo ginagawa. Kung madilim, yan sa isip mo, sa puso natin, mga kapatid, wala sa ating mata, sa ating isip, kayo po ang gumagawa ng malaking kadiliman o bawat sa atin tayong gumagawa ng malaking kadiliman. Kaya kung gaano kalaking kadiliman, yun yung liwanag na nasa iyo. Yung meron na pumamatay na, naglalakaw na, nagdadrugs na, no? Yung ibang atas ng kadiliman, yung iba wala na nakikilala eh. Lahat ng napakalubong niya, gusto niya patayin na lahat. Lahat gusto niya awayin niya. So, kayo, na-experience nyo yun, mga kapatid, diba? Dapat nag-block Iba't coffee ka ibang ng antas lang, pero madilim pa rin. Hindi ka nag-create. Kaya lang meron talagang Kasi mas madilim. mas malakas ang ano. Pumasok kayo sa kulungan, tanong nyo, ilan napatay nila? 3, 4, 10, gano'n, mga kapatid. John chapter 12, verse 35, sabi yan, sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, Creamer ba nilagay mo sa na ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang ang ilaw, samantalang nasa inyo ang ilaw. Upang huwag kayong abutin ng kadiliman.
ito, sinasabi ko sa mga bata pang nakakilala. Pero yung matatanda na nakakilala, ang dami ng living na pinagdaanan. Tapos yung Kaya nga sabi nila, oy, yun nilang papunta ka pa lang, paparating na ako. Parang ibig niya sabihin, lahat na nakasaman. Yung papunta ka pa lang. Di ba? Pero, kung wala pang 30, mga bata pa, eh parang wang abutin yung kaliliman. Kasi pag inabot ka na ng dilim, eh makikita ka ba pag inabot ka na ng dilim, umuwi ka sa bukid, doon kayo nakatira. Inabot na kami ng dilim. Ang hirap umuwi ng bahay, mga kapatid, alam nyo, naranasan ko yan sa Pangasinan. Lalakad kami, Malapit na tayo. 3 kilometro kayo lalakad namin. Inabutan kami na alas 7. Ang dilim talaga, mga kapatid. Hindi namin nalaputan kami dadaan, sinundan na lang namin yung lupa na walang palay. Kasi alam namin, daanan yun. Gumagapang kami, dahan-dahan lang. So, gano'n mga kapatid, kahirap. At kung ito'y dadalhin natin sa buhay natin, Water? at kapag tayo inabot na ng dilim, Ano? ang hirap Hindi nga pwede magbago ng isang tao. Pag kinausap mo, pipilosofuin ka. Hindi Pag nga pwede tinuruan mo ng Word of God, ang sasabihin sa'yo, 45. mauna ka na. 50, ano lang, Baka lumagpas ka sa langit. Ang daming sasabihin kung ano-ano, mga kapatid. Yun yung resulta. No? Minsan naiintindihan na lang natin dahil nga nanggaling din tayo ron. At hanggang ngayon, may mga ganong klase tao pa na nandun sila sa kadiliman. Sinabot na ng kadiliman, mga kapatid. Kayo magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw. Yung ilaw, nasa atin pa dahil hindi pa po Judgment Day at hindi pa po end of the world. Nasa atin pa yung ilaw. Kaya samantalahin natin, mga kapatid. Dahil mahirap samantalahin yung ilaw na nangungusap sa atin kapag nakalugmok na yung isang tao sa kadiliman. Ang masakit, mga kapatid, yung humihingi ka na ng sakulolo. Kumbaga, magaling katawan mo, hindi ka na makabangon, wala ka ng lakas, hindi ka makapagtrabaho, nasa isang tulok, nasa hospital, nasa kung saan na lang, mga kapatid. Naubos na po yung time, naubos na yung panahon, yung season ng pagtawag ng ating Panginoon, inabot na talaga ng dilim. Yun yung sinasabi ng Biblia, hindi ka na makakatayo, hindi ka na makakakilo. Yung gusto mong gawin, hindi mo na magagawa. Yung sinasabi noon na hanggang bata ka, maglingkod ka, binabaliwala mo, hindi mo na magagawa yung pagdating ng araw na inabot ka na ng dilim. Yung dilim na yun, yun yung sobrang kasamaan na nagpalugpok sa'yo, nagpabagsak sa'yo, gumupo sa'yo, pinalo ka nung kadiliman ng kasamaan, kaya ang isang tao, hirap tugilan yung kanilang mga mata sa katotohanan, mga kapatid. At maraming bagay na mahirap sa isang taong gumawa ng mabuti. At yung pagiging mabait, wala na sa vocabulary niya, mga kapatid. Bakit? Hindi lang sa inabot ng kadiliman, kundi doon na siya nagpahinga sa kadiliman. Kaya itong time na ito yung time na nasa atin pa yung ilaw na tayo ay pinakausap ng ating Panginoon, mga kapatid. Pag ito'y binaliwala natin, at umabot ka doon sa taktulan ng pinungsitan na wala ka namang lakas, wala ka namang magagawa, napakahirap ng ibigay yung 100% ng paglilingkod na sinasabi ng Biblia. Ibigay mo siya ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo. Hindi na natin magagawa yung buong lakas mo, wala na. Kasi sinira na tayo yung katawan natin ng kapisyuhan, ng kasamaan. Yung iba nakakulong nga eh. Yung iba namatay na, inabutan na ng dilim talaga, namatay na at wala nang magagawa pa para bubuhat ng Amoy ka na ni kaya Charlie. samantalahin natin hanggang natin yung ilaw, mga kapatid. At ang lumalakas sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Narating din tayo Gusto mo ba siya dyan. kay Charlie? Alam niyo, mga kapatid, yung kausap namin, yung darating din tayo dyan, hindi na siya nakarating.
Good sa church. Ano ang Tagal na good sa siyang patay, mga kapatid. Good sa Hindi church. niya nagawa yung darating tayo dyan. Bakit? Kasi from time to time, kailangan mo pumilos, kailangan Tapos may mo kamay mo. Nalamig yung kilikili mo. kailangan mo kapag isang taong mag-respond kasi ayaw iwan yung video, ayaw iwan yung kasamaang na ayaw iwan, yung kanyang paraha, ayaw iwan, yung kanyang number 2, number Parang 3, hinahanap ka number ng 4, tatay mo. makakamatid. Sa tanong ko At naman sa ayaw iwan yung mga nagpapasaya sa kanya na nagpapapagal ng takbo ng buhay niya. Yun yung mga kasama, yung kasalanan na pumipigil sa isang tao na gumawa ng mabuti, mga kapatid. Darating ka pa ba doon sa sinasabi mo? Hindi ka darating doon sa sinasabi mo na darating din tayo dyan. Huwag niyo akong pangunahan, huwag niyo akong pagsabihan. Kaya ka sinasabihan, kaya ka pinapangunahan, baka dumating yung araw na hindi mo na magawa yung sinasabi mo darating tayo dyan. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, yung nagsalita nun sa aming patay ngayon, hindi siya nakapaglingkod sa ating Panginoon. Amen. At ang sabi sa Jeremiah, verse 5, Jeremiah, chapter 5, verse 25, ang inyong mga kasamaan ang nangahiwalay ng mga bagay na ito. At ang inyong kasalanan ang nagtitigil sa inyo ng kabutihan. O pwede bang sasabihin mong may pananampalataya ka sa Diyos? Hindi po, mga kapatid. Dahil pinipigil ng kabutihan ang isang tao at napapaniwala yung sinasabi ng may pananampalataya ka hanggang nandun siya sa kasalanan. Hanggang nandun siya sa kasamaan. Hanggang nandun siya sa nagpapaligaya sa kanyang masasamang bagay, mga kapatid. Pinipigil yung gawang mabuti. Ay sabihin mong may pananampalataya ka sa Diyos, hindi mo makikita na ikaw ay nakakagawa ng mabuti. Dahil yung kasalanan na yon, ang pumipigil sa isang tao na gumawa ng mabuti. Ano ba? Asa ng mabuti doon? Asa ng paggawa ng mabuti doon? Kung tayo ay nananatili sa kasalanan habang sinasabi mong may pananampalataya ka sa Diyos, wala tayong magagawang mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Dahil yung mga bagay na yun, yung kasalanan na yun, yun yung pumipigil sa isang tao na gumawa ng mabuti. Kaya yung sabihin may pananampalataya ka. Kung may pananampalataya ka, dapat napitigil at nababawasan o nawawala yung Kumuha ng kasalanan. lisensya sa Yun pa sa lang, peke. magkakaroon ka ng paggawa ng mabuti. At ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, kaya Tapos nila yung naano niya, yun. kung tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Isabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakatalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pag-ibig Christ sa harapan natin. Ito yung mabuti. Takbuhin may pagtitiis. Ito yung paggawa ng mabuti. Pero kung tumatakbo ka na wala namang pagtitiis, eh nakikipag nakiayon ka lang. Nakikidiyos ka lang. Nakikitama ka lang doon sa totoong may pananampalataya. Para lang, makita ng maraming tao na ikaw din may pananampalataya. Habang ikaw ay nandoon sa paggawa ng kasalanan. At yun yung isang bagay na pumipigil sa isang tao na takbuhin may pagtitiis, yung utos, yung ebanghelyo. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, di ba? Huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Utos yun eh. Tatakbuhin mong may pagtitiis yun. Whatever yung weather yan, mga kapatid, ninyo man yan, o pag-ulan man yan, yung tungkulin mo magpapagtitiis. Ano ba? Pagkakaluan mo yan. Pupuntahan mo yan, mga kapatid. Mananalangin tayo, magbabasa tayo. Yan po yung isang pamamaraanan na ang isang taong may pananampalataya ay tumatakbong may pagtitiis sa kabila ng mga bagay na pwedeng umadlang sa'yo. Ako nga, natimba nun, nakasinilas lang. Asa ng shoulder, tsaka Oh, knees. nagpunta rin ako sa timbahan, Wala tinanggal na. ko yung sapatos ko, nagpayong ako, tinapos yung pantalon ko sa bahay.
Di ba maraming paraan Sige, mga kantahan mo kapatid? si mama, dali. Naging dahilan lamang Shoulder, knees, yung and isang toes. paraan Knees and na toes. paggusto ng isang tao. Pero nawawala yung paraan na yun, yung dahilan na yun. Knees and Kapag meron din ang isang tao eyes and na ears nagtatais na sumunod sa ating Panginoon, walang dahilan. Walang reason mga kapatid para hindi masunod yung utos ng ating Panginoon. At yun yung ginagawa mo, ikaw ngayon ay tumatakbo o lumalakad na may pagiging sa harapan ng ating Panginoon. Ha? Dance ako? Nakapasok yung pagkilos mo Yan sa yung ako. pananampalataya mo. Dapat mo Ayaw gawin ko to. mag-dance. Dapat mo sundin to. Dapat gusto pa rin to. Kahit sabihin nyo, pagkada mo, ganun di ba, mamasyal tayo. Takpan mo yung tenga mo, unahin mo muna ang ating Panginoon. Ganon, mga kapatid. At ang sabi sa Isaiah chapter 1, verse 18 to 19, magsiparito kayo ngayon at magkatuwiranan sa ating ng Panginoon. Pagkaman ang inyong mga kasalanan ay hindi lamang pula, magiging maputi na parang niebe, pagkaman magiging maputi ng gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang palagibo ng bagong paligong Wala tupa. nagtatawa na si Kung mama. may kung mga kapatid, alam nyo yung pagiging maputi na parang palagibo ng tupa, sa kabila ng kasamaan ng isang tao, sa pamamagitan ng madilim at mapulang gaya ng pagkapula ng madilim, wala pong mababago doon kung hindi tayo magpupusa. Pero kapag nagpusa ka, na sinasabing gaya ng madilim, matingkad na pula, papuputiin at magiging parang palahibo ng bagong paligong tupa kapag meron ka ng pagpupusa. At gumagawa ka na ng aksyon sa faith mo. At gusto mong sundin ng Diyos, gusto mong lumapit sa Diyos. Kumbaga, malakas yung influence ng faith mo sa Diyos, kaya yung faith mo ang nagpapakilos sa'yo na gumawa ng naaayon sa ikalulugod ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Pero, kailangan natin magpusa. Ayun yung sinasabi natin, mga kapatid, kahit na anong sabihin mo dyan sa isang tao, kahit hindi mo pagkakas, ito ganun mo magpapagpas, ito ganun. Kung hindi siya magpupusa, para ka nagsalita sa hangin. Tama, di ba? Para kang kumausap sa dingding, sa pader. Kasi ayaw niyang magpusa. Sayang lang yung laway, sayang lang yung effort. Pinutapuntahan mo pa naman. Ang layo-layo. Yung pinayuhan mo, siya rin pa lang masusunod. Diba? Hindi rin magpupusa. So, nanatili pa rin siya doon sa kadiliman. Yung matingkad na pula, yung madilim. So, paano nilinisin ng Diyos yung mga ganong klaseng tao, mga kapatid, na hindi marunong makinig sa payo ng sila o sa salita ng ating Panginoon. Kung kayo'y magpusa at mga masunurin, kayo'y magsisitain ng buti ng lupa. Pero kung ayaw ng isang tao, the decision is yours. Ang Diyos, kahit wala tayo, Diyos yan. Walang apekto sa Diyos yun, kaya nandiyan tayo o wala tayo, tanggapin natin tao. Diyos yan, mga kapatid. Eh, tayo lang yung nangangailangan ng kaligtasan. Kahit tayo lang nangangailangan ng katuwiran, mga kapatid. Okay, tuloy natin sa Matthew 11:28. Magsiparito kayong lahat na nangapapagal at nangabaligin sa panglupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Yung pahinga dito, mga kapatid, yung peace, hindi ito yung nasa kwarto ka lang tapos wala kang kasama, walang sound. Yun, mga kapatid. Kahit merong naguluhan sa paligid mo, ang pagkaramdam mo, peace pa rin. Yun, mga kapatid. Pag meron tayong Diyos, meron tayong pananampalataya. Ito yung peace na magdadala sa'yo kahit nasa kalista ka ng may dumating mang problema. Or nasama ka doon sa problema. Payapa ka lang, okay ka lang. Yun yung peace na pinapangako ng ating Panginoon. Ezekiel chapter 18, verse 26 hanggang 28, pagka ang matuwid, gumiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, at kinamatayan ako yung ito, mga kapatid. Ulitin ko para maintindihan nyo. Pagka ang matuwid, umiwalay sa kanyang katuwiran
yung matuwid, umiwalay sa ginagawa niyang matuwid o katuwiran. At gumawa ng kasamaan at pinamatayan. Sa kasamaan na kanyang nagawa, mamamatay siya. Dalawa yun, mga kapatid. Pwedeng namatay ka doon sa kasalanan ginawa mo. Again? Nakulang ka ng kamatayan o pumatay sa'yo. O nag-grasya ka. Namatay ka doon. Kasi ang matindi nito, yung kamatayan na siya doon ang tayo. Hindi mo tayo sa kung saan man ako ng matuwid. Alam niyo, siyempre yung pagsabay yung paggawa ng matuwid ang masama. Ang hahanapin ng Diyos yung mabuti. Hindi. Asa sa atin. Kumakanta siya. Panginoon, isipan niya. Gumagawa ka ng mga mabuti at gumagawa ka ng masama. Walang ganon, mga kapatid. Yung tubig sa puso, yan dinalabasan ng tubig dagat. Puro tabang lang yun. At yung dagat, puro dagat, alam lang yun. Walang tatabas yun na mga kapatid ng tubig tabang. Kailangan, yung isang tao, mga kapatid, matuloy. Diba? Sa kasamaan na kanyang nagawa, mamamatay siya. Uli, pagka ang masama, umiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuloy, kanyang iniligtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Sapagkat siya'y nagmuni-muni at umiwalay sa lahat niyang pagsalamnang na kanyang nagawa, dahil walang pagsalang mabubuhay dahil hindi mamamatay. Itong concept na ito, mga kapatid, bakit gano'n? Sa dahil gano'n ginawang matuloy, yung pang kasamaan ko ang nakita ng Diyos. Ito niya nakita yung matuloy kong ginawa. Alam niyo, mga kapatid, ito, ang isang konsepto, yung tayo sa kasalanan, lumapit tayo sa Diyos. Sinabi pa ng Panginoon, di ako sa'yo makasalanan. Dahil hindi ako kasalanan. Sino pag gano'n, mga kapatid? Ang sabi niya, pilimutin niya yung lahat ng ating mga pagkalam lang. Ibigyan niya tayo ng pagkakataong tumayo at makagawa ng mabuti. Tapos tayo, pupuntas natin. Sabi niyo, mabuti ko lang masama ginagawa ko. Parang kaya lang naman tumutugan, saludo lang, magagalit natin sa ating mga kapatid. Pero bakit nga ganun? Alam naman natin masama. Yung gagawin natin masama, tinutuloy pa natin. Yung sabihin, nagtatawa ng katipuan ng mabuti. Kapag namatay tayo doon sa pagkakataon na yun, mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia, ako nga, hindi ko nga hinanap, hindi ka ako nanili, ayoko sa'yo, dahil mong sinapap, at dahil mong pinagsinungaling, at dahil mong niloko, dahil mong sinapap. Sinakalimutan natin yung ating kasalanan. Ata sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung mabuti ang gagawin natin, hanggang dulo, hanggang mamatay tayo, mabuti pa rin, mga kapatid. Kita niyo si Solomon, so isang ganda nung story mo. Pero hindi rin, mga kapatid, nagkasala siya sa Diyos. Nagtayo siya ng mga templo, ng mga Diyos-Diyosan, ng kanyang mga sinatawa. Okay, tuloy tayo, mga kapatid. Dalawang talata na lang. Proverbs chapter 1, verse 23 hanggang 30. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking spirito sa inyo. Sapagkat ako'y tumawa at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, walang magiging. Church natin. Kundi yung iniuwi sa wala ang buo kong payo. Si Jollibee. Nakuha si Jollibee. Dala mo ba At si hindi Jollibee? ninyo inibig ang aking Dala mo saway. si Jollibee. Ako naman tatawa sa kaarawan ng Kilala inyong mo ba si kasagunaan. Jollibee? Kaya mag-isip-isip tayo, mga Kilala mo ba kapatid. si Jollibee? Dalawang bagay lang yun. Pag may problema ka at matatag ka, nandun ka sa katulira na sa tama ka. Wala si Jollibee. Pero kapag dumarating yung problema Saan ba si at wala ka sa katuliran, Hanap natin at si umantong ka sa pagkalugmok, sa pagkaubos, Oo, hanapin natin ang si ganak na sakit ka, nagka-cancer ka, Gusto kayo ba ng Jollibee? ang hirap tumawag sa Diyos. Alam niyo kung bakit?
ulitin Wala yung nga, kita. hanapin niya natin si Ako Johnny. naman tatawa sa kaarawan ng yung Nasa baba daw si kasagutan. Johnny. Ako'y manunuya, pagkain yung takot dumarating. Marami naman tayo madadaanan na. Hahanapin mo ang Diyos sa oras ng mamamatay ka na, tumanda ka ng hindi ka nakapaglingkod sa Diyos, lubos-lita ka sa sakrisyo, sa kalukuhan, itaalder ka na, itubo ka na, oras ka lang ang binibilang. Ang hirap isipin mga kapatid na hihingi tayo sa Diyos ng saklolo, samantalang inubos natin yung panahon natin sa paggawa ng mali. Hindi tayo umayon sa pananampalataya at sa Diyos mga kapatid. Ang ako'y manunuya, pagkain yung takot ay dumarating. Pagkain yung takot ay dumarating na parang bagyo. Wow! Bilyon na yung utang mo, hindi mo pa kayang bayaran. At dami parang bagyo talaga yung problema dumarating. At ang inyong kasakunan ay dumarating na parang ipo-ipo, talagang uubusin ka mga kapatid. Pagka ang hirap at hapis dumating sa inyo, kung magkagayon, Yan ang bus. tatawag sila sa akin, Di ba malaki yung hindi bus? ako sasagot. Nakikita mo Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpiman. Asa ng Diyos? Asa ng Diyos mga kapatid? Dapat ang tanong, nasaan ka nung tinatawag ka ng Diyos? Pero ito kasi yung panahon na hinahanap mo ang Diyos, nasabi mo asa ng Diyos, bakit ako nandito? Dapat noon pa lang ay nag-respond na tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Na yung mga panahon tinatawag ka ng Diyos, nasaan din tayo? Nandun tayo sa pagkamatigas, nandun tayo sa gawin natin gusto, nandun tayo lumalangon sa kasamaan, sa kasalanan mga kapatid. Mahirap para sa Diyos yun. Ngayon, tayo naman ang makakaranas ng pagtawag sa Diyos, nasaan ang Diyos. Pag nag-ibig pa siya, minsan ganun tayo eh. Pag-ibig pa siya, bakit ako pinabayaan? So bakit nang tinatawag ka, pinabayaan mo rin siya, binaliwala mo siya. Ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yan o, Jollibee. Kapagkat na nilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buong pagtawad. Ito na ang sinasabi ko, darating tayo dyan. Mauna ka na dyan. Lahat naman tayo papunta sa langit, lahat tayo anak ng Diyos. Ako na kapatid, tayo kapag natin na ng mindset natin. Dahil dalawang bagay lang yun. Hanap ulit tayo. Meron pa Pagsubok tayo madadaan. o sumpa. Alam mo, kapag pagsubok, yung isang mananampalataya, alam niya kung pagsubok. Pero isang mangmang na mananampalataya, alam din niya dahil yun yung sumpa. Sabi, ako nagsigil sa Diyos, hindi wala ako. Hindi mo talaga kilala si Hindi, nagsigil ako sa kalandanan, puno-puno na ako ng sakit, naramdaman, pauna ako sa utang. Daan ko pang sakit, daan ko pang nararanasan, daan ko pang utang sa kung saan-saan. Tatakas ka mga kapatid. Napakahirap kumontrol ng tao sa ganun. Ang kalaban mo na, isip. Isip mo na yung kalaban mo, emosyon na ang kalaban mo, damdamin mo na ang aaway mo. Bakit? Kapag na gano'n, nararamdaman lang sa tao, ang Diyos malayo na sa tao. Hahanapin nila ako matigam, hindi nila ako masusumpungan. Yung hapis, yun yung kanilang mararanasan at mararamdaman. Pero, may pangungusap ang Diyos. Sa Luke chapter 1 verse 79, upang liwanagan ang nangakalugkok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Yan ang panawagan ng ating Panginoon. Kung magre-response ka, mag-response ka na ngayon. Dahil kung hindi tayo magre-response, ngayon pa lang mga kapatid, maaaring may darating na kapahamakan na hindi mo alam na darating na lang ka na parang bagyo, na parang ipo-ipo yung mga problema na ating mararanasan. Purihin ang ating Panginoon at dyan lang po nagtatapos ng ating topic na panawagan ng Diyos mga kapatid. Pwede pa tayong mag-on cam para sa ating schedule? Attendance pala mga kapatid. Pwede ba tayo mag-on cam?
Okay, on cam po tayo para tayo ay makapag-attendance, mga kapatid. Sana po nakapulot kayo ng aral ng ating Panginoon at kung meron kayong tanong, i-message niyo po ang ating GC at para makinabang naman sa sagot yung bawat yung iba, mga kapatid. Okay, in my count. 1, 2, 3, smile. Okay, purihin na natin Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin na at bilang pangwakas at pagkakimanalangin sa ating Panginoon. Salamat Lord sa gabi nito, Ama. At salamat po sa kaunawaan na nagmula pa sa sangkalangitan sa iyong pangungusap sa pamamagitan ng kaalaman at karunungan ng Panginoon ay nagkaroon ng kaliwanagan ng ating mga puso, ang ating kaisipan, Panginoon, tungkol sa response na ating gagawin pagdating sa ating pananampalataya. Sapagkat ito'y pangungusap at panawagan mo sa bawat tao at sa bawat isa sa ating Panginoon. I-bless niyo po ang bawat nakapakinig saan man silang lugar ngayon, Panginoon, gabayan yung puso at ingatan, ilayo sa disgrasya at kapahamakan at maging sa pagkagambala ng mga matasamang espiritu, Panginoon. Ang iyong banal na dugo ang kapangyarihan ng bawat isa sa atin at ang banal na espiritu ang siyang liwanag ng ating mga kaisipan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming hanap buhay at ang ating mga pag-aaral, Panginoon, at tatanggol kami sa ating pagtulog. To God be the glory, ito ko'y aming dalangin na may pagpapasalamat sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Amen. Lord. Bye for now, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Nakakalimutan ko kayo. Amen. Lord. Bye. Ay ba? Pero pagka-uwi na, tulog kasi. Sabi ka natulog kasi. Hyper ka naman. Pag kailangan.
dahil lang ano si Jenny. Asan? Andun na Pinakausap po natin nakita. mga kapuso at Ilan? mga netizen na po na gabi. Asan Para si po natin ang Jenny? big news top up po. Ayan na pala na si Jollibee. Sabi mo na nag-Jollibee. Ito ang oras ng panalangin ko. Panalangin para sa karamdaman ng ating Panginoon. Sa mga petisyon na nila ng mga panalangin. Dahil sa mga pagkakaan ng salita ng Diyos sa ating ang salita ng Diyos mula sa unang mga oras. Ikaw po siya. Wala nang naging isa. Gusto na siya padaanin lang. Sa inyo, Yahweh, ang kadakilaw, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pangalanan ng bayan. Sapagkat inyo ang lahat ng nakalapit sa kaluluwa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang nagkakaroon. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Continue straight at the first traffic light. Sira? Then, when the Ah, second sira. traffic light, Sira. turn left. At kayo ang kaibigan Sira pala eh. nawagan ang kayo. Sira, ayaw. Ayaw mo blue. Naway naman Ayaw nga ng blue. Ibutas eh. Ay, ikaw lamang Diyos. ano mo yung plastic na? Ang lahat ng Tago na natin ha. Sabi sa'yo, madali lang yun. Iyong pinahihintulutan na makamit nila ang buhay mo. Hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa iyong kapapalo. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging tiyan upang sila ay maging Gusto yung kat mo ba ulit yung yung dalawang maging mapagbigay at magpapagay sa kapwa. Dalangin natin ang mga pinagpapagay. At turuan mo ang mga mayaman sa mundo na huwag silang maging mayamang umasa sa kayamanan ilang pagdating mo lang. Sa halip, ang matatirahin na nagkakaroon sa kanila ng tiwag. Paano din yun? 50 pesos kada isa. Lalo na sa mga pamilya na mayroon sila ay makapag-ibig sa kanilang panalangin, libre at matamong nila sa Panginoon. Iyong ipapaloob sa puso ng ating mga salamat ang habang malasakit para sa mga manggagawa. At huwag silang pagkakita ng nararapat na tao at mga benepisyo, kundi maging makatulungan sa pagkakapit nila sa kanilang pagkitungo at pagbayad sa Paano? Tuwing mananali ako. pagkawat na makita Mama, more sleep. More sleep. Just di naman nag-i-sleep. Pag naka-sleep siya, tapos tulog siya, hindi naman yun. Tapos na yun. Palakasin mo, Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan kung babaan at pamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan Malapit na tayo. Uwayan niyo. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay Malapit na tayo sa SM. upang marami pa silang matulungan sa mabigyan silang bayan. Protektahan din sila sa mga masasawang loob, sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, Sleepy. at pakalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng tulong, seguridad, tagumpay, at
Padalinin mo ang katuwiran at katagumpay, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapitbayan mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin. Sa pangalan Pwede mag-sleep, malapit na tayo. ang abuting balita ay hatid sa inyo ng LX9. Doon na yun. Yun yung taxi. Dati nga yun. Ibang kasing taxi yun. Meron kasi kaming taxi na parang Itong sinabi ni Atty. Sally Mantika, Chairperson ng Kaisang Labor Coalition, Presidente ng Federation of Workers, ayon kay Mantika, dapat naman Tolentino ang suliranin sa sahod ng mga magagawad ay buwan mamamahinto para mapunan ang pang-araw-araw ng pangangailangan. Sinabi rin ni Mantika na kailangan palakasin sa ilalim ng ni Tolentino ang pagbubuo ng mga rekrut sa mga manggagawa para maprotektahan ang It seemed good to me also, Ayan, having had so na-drop na natin. understanding of all Maraming things salamat from the po very sa first, panonood. to write unto thee in order, Hanggang sa muli most po, excellent ingat. God Theophilus, bless. that thou Paalam po. mightest know